Amyanan, tutukan ng mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. Isang NPA patay at mga kagamitang pandigma na recover ng kasundaluhan. DILG at Task Force LCAC binisita ang mga proyekto ng gobyerno sa Rizal, Cagayan. Interoperability exercise ng Philippine Army at Philippine Air Force tagumpay na naidaos sa Isabela. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Patay ang isang miyembro ng teroristang grupong NPA matapos ang sagupaan laban sa kasundaluhan ng 24th Infantry Battalion sa probinsya ng Abra. Ating alamin ang ibang detalye sa report ni Jerome Veloso. Patay ang isang kasapi ng komunistang grupong NPA sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng 24th Infantry Battalion sa ilalim ng 501st Infantry Brigade sa Sitio Lamunan, Barangay Gacab, Malibcong, Abra, pasado alas 6:30 ng umaga, ika-3 ng Oktubre, taong kasalukuyan. Ang nasawing NPA member na inaalam pa ang pagkakakilanlan ay kabilang sa Komiteng Larangang Guerrilla North Abra. Ayon sa paunang ulat, nagsasagawa ng security operation ng 24th Infantry Battalion nang makasagupa nito ang hindi pamabatid na bilang ng komunistang grupo sa nabanggit na bayan. Matapos ang 15 minutong palitan ng putok, nagsitakbuhan sa iba't ibang direksyon ang mga NPA. Iniwan ng komunistang grupo ang isa nilang kasamahang wala ng buhay. Na-recover din sa pinangyarihan ng labanan ang iba't ibang kagamitang pandigma at personal na gamit. Kabilang sa mga nasamsam ay isang M14 rifle, isang M4A1 carbine rifle, 4 na magazines, 42 pirasong bala ng carbine rifle, 16 na pirasong bala ng M14, isang bandolier, isang backpack, subversibong mga dokumento, iba't ibang medical supplies, mga gamot, gamit sa pagluluto at iba pang mga personal na kagamitan. Ayon din sa mga paunang impormasyon, ang teroristang grupo ay kinabibilangan din ng mga personalidad na galing pang Mindanao. Ito ay kasama sa layunin ng Ilocos Cordillera Regional Committee na minamanduhan ni alias Auri, Tubong Mindanao, na palakasin ang Weekend Komiteng Larangang Guerrilla North Abra. Muli, nagpaalala ang pamunuan ng 5th Infantry Division sa mga natitirang miyembro ng CPP-NPA na bitawan na ang kanilang armas at magbalik loob sa pamahalaan para maiwasan ang kahalintulad na walang saysay na pagbubuwis ng buhay. Kasabay ng panawagang ito, ang pangako ng kasunduluhan na hindi titigilan ang mga nagmamatigas na natitirang miyembro ng teroristang grupo hanggat hindi sila nalilipol sa legal na pamamaraan. Mula dito sa Abra, para sa Amyanan Reports, ako si Katropang Jerome, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Nagsama-sama ang mga kandidato ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 sa Cagayan at Isabela bilang pagtaguyod sa ligtas, patas at mapayapang eleksyon para sa mga mamamayan. Peace Covenant signing kanilang isinagawa. Ating silipin ang kanilang paghahanda sa report ni Philip Corpus. Sa layuning palakasin ng pagkakaisa at kapayapaan sa paparating na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023, ipinahayag ng mga tumatakbong kandidato na lalawigan ng Cagayan at Isabela ang pagsasagawa ng Unity Walk, Interfaith Rally, Candidates Forum at Peace Covenant signing, partikular na sa bayan ng Santa Teresita, Cagayan at Cabagan, Isabela nitong 2 ng Oktubre. Sa pangunguna ng lokal na pamahalaan at iba pang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor at ahensya, sila ay nagkaisa sa pagkilos tungo sa mas matagumpay na halalan at mas makatarungan na pamamahala sa mga komunidad sa nasabing lugar. Layunin ng pagtitipon na magkaroon ng bukas na pag-uusap at pagkakaintindihan sa pagitan ng mga kandidato at ng mga mamamayan upang mapalakas ang demokratikong proseso ng eleksyon. Nakiisa at sinuportahan ng kasundaluhan ng 95th Infantry sa Laknib Battalion sa Unity Walk bilang simbolismo ng pagtahak ng tamang landas tungo sa pagkakaisa. Sinundan ito ng Interfaith Rally pagkatapos ay isinagawa ang Candidates Forum kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang mga kandidato na ipahayag ang kanilang plataporma at sagutin ang mga tanong mula sa mga mamamayan.
Nagdaos rin ng Peace Covenant signing kung saan nagpapahayag ng kanilang pangako ang bawat kandidato na itaguyod ang kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa kanilang barangay. Ito rin ay magbibigay daan para sa mga mamamayan na magpahayag ng kanilang suporta sa mga kandidato upang magserbisyo para sa kanilang mga komunidad. Mula dito sa Cagayan, para sa Amyanan Reports, ako si Katropang Philip, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Binisita ng DILG at Task Force LCAC ang mga natapos na proyekto sa ilalim ng Support to the Barangay Development Program sa Barangay Minanga sa Rizal, Cagayan upang masiguro na up to standard ang mga ito. Ating alamin ang iba pang detalye sa report ni Joy Cayambas. Nagsagawa ang Department of Interior Local Government Regional Project Development and Management Unit sa pamamagitan ng Cagayan Provincial Inspection Team ng pagsusuri at monitoring ng mga tapos ng proyekto ng 2021 Local Government Support Fund Support to the Barangay Development Program sa Barangay Minanga sa Rizal, Cagayan nitong ika-3 na Oktubre. Mga kinatawan mula sa Department of Interior Local Government, National Intelligence Coordinating Agency, National Commission on Indigenous People, Department of Agriculture, Philippine Information Agency, Provincial Government of Cagayan, Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Philippine Army sa pamamagitan ng Bravo Company ng 17th Infantry Battalion, Cagayan Police Provincial Office at Local Government Unit ng Rizal ang dumayo at nag-inspeksyon ng mga tapos ng Barangay Health Center at Farm to Market Road sa nasabing barangay upang tiyakin ang pagsunod sa mga pambansang pamantayan at mga alituntunin ng patakaran. Sa isang briefing, ipinahayag ni Barangay Captain Elmerio Echamane ang kanyang pasasalamat sa gobyerno sa pagpapatupad ng mga proyektong ito na personal na itinukoy ng kanyang mga kababayan sa isinagawang konsultasyon mahigit 3 taon na ang nakararaan. Ang Local Government Support Fund Support to the Barangay Development Program ay isang prioridad na programa ng pamahalaan para sa pag-unlad at paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga barangay na naapektuhan ng kaguluhan dulot ng mga teroristang CPP-NPA. Para sa taong 2021, ang Barangay Minanga ay isa sa 822 na mga barangay na nakawala mula sa komunistang grupo at binigyan ng tig 20 milyong piso para sa kanilang mga priority projects. Mula dito sa Cagayan para sa Amyanan Reports, ako si Joy nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Itinaboy at idiniklarang persona non grata ang mga miyembro ng komunistang teroristang grupo ng mga magsasakang leader matapos ang isinagawang Farmers Leaders Forum sa Tarlac City. Ang buong detalye ihahatid ni Pam Magallanes. Humigit kumulang sa 70 lider ng mga magsasaka mula sa iba't ibang barangay ng Tarlac City ang nagpahayag ng kanilang pagkondena sa masamang layunin ng Communist Terrorist Group o CPP-NPA-NDF sa pamamagitan ng pagdedeklara sa kanila bilang persona non grata sa kanilang samahan sa isinagawang Farmers Leaders Forum nitong ika-28 ng Setyembre, taong kasulukuyan sa Covered Court ng Barangay Balete, Tarlac City. Ang Farmers Leaders Forum ay isinagawa sa kooperasyon ng mga kawani ng 1st CMO Company ng 7th CMO Battalion, 3rd Mechanized Infantry Battalion, Armored Division ng Philippine Army, 702nd Infantry Brigade, 7th Infantry Division, at Philippine National Police sa Tarlac City. Matagumpay itong naganap sa pamamagitan ng kanilang kolektibong pagsusumikap at aktibong kooperasyon ng mga lider magsasaka mula sa malayang magbubukid ng Hacienda Luisita Cooperative at Asosasyon ng Nagkakaisang Magsasaka. Inilarawan ng mga magsasaka na ito ang kanilang pagiging dating miyembro ng alyansang magbubukid sa Hacienda Luisita o Ambala, kung saan sa kanilang palagay ginamit ng komunistang teroristang grupo ang nasabing organisasyon upang sila'y pagmulan, organisahin at manipulahin noong 2018 sa pamamagitan ng mga isyu tungkol sa lupa. Pinahayag ni Ginang Florida V. Sibayan, ang chairperson ng Malaya, ang kanyang pasasalamat para sa patuloy na suporta, gabay at tulong na ibinigay sa kanila ng mga tagapag-organisa ng forum.
Sa tulong nito, nagkaroon sila ng pagkakataon na itaguyod ang kanilang mga tanong hinggil sa isyu ng pag-aari ng lupa sa kanilang pinag-uusapan sa Tarlac Development Corporation sa mga ahensyang naimbitahan ng mga tagapag-organisa. Ipinaabot ni Lieutenant Colonel Jester M. Bautista, ang commanding officer ng 3rd Mechanized Infantry Battalion, sa pamamagitan ng kanyang kinatawan na si Major Sonny E. Pabro, ang executive officer ng 3rd Mechanized Infantry Battalion, ang kanyang pasasalamat sa mga lider magsasaka sa kanilang kooperasyon at sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na tumanggap ng kanilang imbitasyon na maging bahagi ng forum. Hinihikayat niya ang mga miyembro ng Malaya at Ambala na mag-usap at magkaisa at huwag payagan ang komunistang teroristang grupo na gamitin muli ang kanilang organisasyon sa kanilang mga masamang layunin na gamitin ang isyu na pag-ari ng lupa sa Tarlac Development Corporation lands. Idinagdag pa niya na ang Communist Terrorist Group ay hindi talaga nais na malutas ang nasabing issue upang magpatuloy sila sa pag-aaklas ng mga magsasaka at pagtuligsa sa gobyerno. Sa pagwawakas ng forum, nagsundo ang mga lider ng magsasaka na hindi nila papayagan ang komunistang teroristang grupo na gamitin muli ang kanilang organisasyon kagaya ng dati, kaya't pumirma sila sa Wall of Commitment na nagdideklara na ang komunistang teroristang grupo bilang persona non grata sa kanilang sektor. Kasama rin sila ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang dumalo sa nasabing forum. Mula dito sa Tarlac, para sa Amyanan Reports, ako si Pam nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Halos 900 na miyembro ng Philippine Army at Philippine Air Force nagsama para sa 5 araw na interoperability exercise sa pagpapabuti ng kanilang kakayahan sa Joint Military Operations. Narito ang aking report. Matagumpay na nagtapos ang 5 araw na Philippine Army-Philippine Air Force Interoperability Exercise o IOX 02-23 na ginanap sa 5th Infantry Division Grandstand sa Camp Melchor F. de la Cruz sa Upigamo, Isabela noong September 30, 2023. Nagsimula ang IOX 02-23 noong September 25 at nagdala ito ng halos 900 sundalo at airmen mula sa iba't ibang unit ng Philippine Army at Philippine Air Force. Layunin ng pagsasanay na ito ang pagpapahusay ng kanilang mga kakayahan sa mga joint military operations, pati na rin ang pagpapalaganap ng interoperability, kahusayan at kakayahan sa mabilisang pagtugon sa mga krisis. Kabilang sa mga aktibidad ng IOX ang mga command post exercises, subject matter expert exchanges at field training exercises. Ang mga ito ay nagtampok ng mga mahahalagang aspeto ng militar na tulad ng intelligence, surveillance and reconnaissance, air-to-ground operations, close air support, fast rope insertion extraction system, military free-fall, hoist communication and support system at sustainment operations. Ang mga senaryo na ito ay nailapat sa field training exercises na nagtapos sa Santor Detachment sa Rizal, Kalinga noong Setyembre 29, 2023. Sa panahon ng field training exercises, naging bahagi rin ang ilang makabago at advanced na kagamitan, kasama na dito ang pag-deploy ng Zimba Infantry Fighting Vehicle mula sa Armored Division na nagpapakita ng kanilang kahusayan sa suppressive fire. Dagdag pa rito ang Bolco 105-223 helicopter na pinamamahalaan ng Army Aviation Hiraya Regiment ay naging instrumento sa mga praktikal na pagsasanay ukol sa aero-medical operations. Samantala, si Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force, ang commander ng Northern Luzon Command, ay nagpahayag ng kanyang kaligayahan sa matagumpay na pagtatapos ng pagsasanay. Anya, ang pagsasanay na ito ay magpapahusay sa mga unit sa ilalim ng Northern Luzon Command upang mas epektibong magampanan ang kanilang mga tungkulin bilang mga tagapagtanggol ng hilaga at mga tagapagtanggol ng mamamayan. Mula dito sa Isabela para sa Amyanan Reports, ako si Joe, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita. Ako si Divino Mercado. At ako naman si Joan Sagao.
Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sa tatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Kaligtasay aking iingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan. Isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y tiyamyanan sa alapaap sa dagat sa lupa. Sa tatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Ito'y tiyamyanan sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sa tatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Ito'y tiyamyanan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.